Magandang araw po. Atin pong tunghayan ang minsang kwento ng mag-asawa kung saan nawalan sila ng pag-asa na bumuo ng sariling pamilya. Nakalaunan ay naging sanhi rin ng kanilang problema at naging daan para maglaho ang dating katapatan sa isa't isa. Mahigit 4 na taon ng kasal ang mag-asawang Cedric at Tricia. Ngunit sa loob ng mga taong yun, ay hindi pa rin nabigyan ng bunga ang kanilang pagmamahalan. Kahit gabi-gabi nilang pagsumikapan ang bagay na iyon, ay tila hirap pa ring makabuo ng bata ang mag-asawa. Nagpasya silang magpasuri sa doktor para malaman kung sino sa kanila ang may problema. Ngunit ayon naman sa doktor, ay pareho silang walang problema. Ang payo ng doktor sa mag-asawa ay patuloy lang nilang bigyang oras ang isa't isa at baka dumating rin ang araw na matupad ang pangarap nilang magka-baby. Si Tricia ay 28 years old pa lamang, habang si Cedric naman ay 29 years old. Parehas na galing sa isang may kayang pamilya. Si Tricia ay maputi at may kaakit-akit na itsura. Nasa kanya na yata lahat ng hinahanap-hanap ng mga kalalakihan sa babae. May tangkad siyang 5'4", habang 5'8" naman ang kanyang mister. College sila nang magkakilala. Kapwa napupuna naman ng dalawa ang kani-kanilang pangangailangan at masaya sila sa isa't isa. Isa pa'y wala silang problema pagdating sa pera. Kaya nilang bilhin ang bawat luho ng isa't isa. At kahit pa bumili ng isa pang bahay para sa kanila, ay kayang-kaya nila. Ayun na lang talaga ang kanilang inaantay, ang magkaroon ng supling. Nakakalungkot mang isipin, ngunit unti-unti na silang nawawala ng pag-asa dahil sa kabiguang iyon. May mga negosyo ang mag-asawang Ced at Tricia, kaya sa gabi lang sila nagpapang-abot sa kanilang bahay dahil pareho silang abala sa araw. Ngunit kahit gaano sila kabisi sa kani-kanilang gawain, ay di nila nalilimutang lambingin ang isa't isa sa bawat malamig na gabi nila sa kama. Maayos naman ang pagsasama nila, ni walang bahid ng panlalamig. Simula nung kinasal sila hanggang ngayon, ay magkayakap pa rin kung matulog ang mag-asawa. Hanggang sa isang araw, masama ang pakiramdam ni Cedric. Masakit ang mga kasukasuhan niya, gayon din ang kanyang ulo. Minabuti niyang manatili sa bahay para magpahinga. Naisip niya na baka sa sobrang pagtatrabaho, ay nahanap na rin ng kanyang sarili ang maghapong pahinga. Ang kanyang misis na si Tricia na lang ang nag-asikaso sa kanilang negosyo ng araw na iyon. Agad uminom ng gamot si Cedric at nahiga na lang sa kwarto. Pagkalipas ng ilang oras ay nawala ang sakit niya. Dahil hindi siya sanay na humilata lang maghapon, ay naisipan niyang lumabas mula sa kwarto. Pagkalabas niya ay nakita niya ang kanilang katulong na si Rowena, na noon ay kagagaling lang sa banyo kung saan bagong ligo to. Tanging tuwalya lang ang nakatapi sa dalaga. Halos di mapawi ang tingin ni Ced sa makinis at maputing binti ng babae. "Rowena, fresh na fresh tayo ngayon ah," biro ni Ced sa dalaga. "Oo nga po sir boyfriend na lang ang kulang." Pabirong balik naman ang katulong. Sabay punta ng kwarto para magbihis. Biglang may ibang motibo ang nabuo sa isipan ng among lalaki na kahit alam niyang malalagay sa alanganin ng lahat, ay mas nangibabaw ang pansariling kapakanan. Biglang napukaw ang katinuan nito sa klase ng biruan nila ng dalagang kasambahay. Parang gusto niyang sundan to ng mga oras na yun, hanggang sa makapagdesisyon to ng tuluyan. Lumapit si Ced sa may pinto ng kwarto ng dalaga, ngunit nandun pa rin ang pagdadalawang isip.
Maya-maya, narinig niya si Rowena na kumakanta. Sa ganda at lambing ng boses ng dalaga, ay lalong natalo ng sariling kahinaan si Sed. Sa isip ni Sed, ay tao lamang siya na pwedeng magkamali at magkasala anumang oras. Maingat na binuksan ni Cedric ang pinto. Biglang bumukas ang pinto dahil hindi pala yun nakalak. Pagpasok niya ay nabungaran niya ang dalaga. Natanging panloob pa lamang ang kumukubli sa tinatagong ganda nito. Sobrang kinabahan si Cedric. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang desisyon niya. Alam niya sa sarili niyang isang malaking hakbang lang ay maaaring masira ang pagsasama nila ng mahal niyang misis. At pwede rin siyang mahumaling sa dalaga at tuluyang mawala ang atensyon sa misis. Lahat ng posibleng maging bunga ng kanyang aksyon ay halos naisip niya kahit sa alanganing pagkakataon. Di hamak na mas maganda kasi ang figura ng katulong kaysa sa misis niya dahil sa dalaga pa lamang to. Ngunit mas maganda pa rin ang kanyang asawa kung sa mukha lang ang pag-uusapan. "Sir, maling kwarto yata napuntahan mo." Nakangiting tanong ng dalaga sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Sed. Matagal lang may gusto sa kanya ang dalaga. Simula nung tinanggap siya bilang katulong sa bahay na iyon. Noon pa man ay lihim nang nakasubaybay sa kanya si Rowena. Yun nga lamang ay hanggang tingin lang din to dahil lagi ring wala ang mag-asawa sa bahay. At kung sakaling nasa bahay man, ay lagi naman tong magkasama. Hindi rin kasi may pagkakaila na may itsura si Sed, kaya nahulog din ang misis niya sa kanya. Nagulat ang lalaki sa pinakitang reaksyon ni Rowena sa kanya. Sa halip na magalit ang dalaga, ay parang nagalak pa ito at hindi agad ikinubli ang sarili mula sa amo. Rowena, pasensya ka na. Pero huwag ka sanang magagalit. Kung okay lang sa'yo, kahit doblehin ko sahod mo ngayong buwan." Pahiwatig naman ni Sed sa kanya na nagbabaka sakaling makuha ng dalaga ang nais niyang mangyari. "Talaga, sir. Pero ano naman po bang kapalit?" Nagkunwari ang dalaga na hindi alam ang ibig sabihin ng amo. Kahit ang totoo ay malinaw na malinaw to sa isipan niya, lalo ngayong nasa iisang kwarto lang silang dalawa. "Oo, totoo yun. Kung papayag ka sa..." Hindi na naituloy ni Sed ang sasabihin nang biglang nagtungo ang kanyang katulong sa pinto. Akala ni Sed ay aalis na o aalisan siya ni Rowena dahil nainis to sa kanya. Pero chinek lang pala nito kung nalak ang pintuan. Nang masiguradong nakalak yun, kaagad na nagtungo ang dalaga sa may kama nito. Maya-maya ay humarap sa kanya si Rowena. Sabay binukas ang mga binti nito nang may kasamang makuhulugang ngiti. "Halika na, sir. Payag na ako. Mukhang mag-e-enjoy naman ako eh." Pilyang aya pa ni Rowena sa amo. Sa puntong yun, tuluyan nang nawala sa sarili si Sed. At lahat ng agam-agam at pagdadalawang isip niya kanina ay tuluyang nabura sa isang nakakalaso ng ngiti mula sa dalaga na nag-aantay na sa may higaan. Hindi alam ni Sed kung hanggang kailan magkakasala sa misis nang tuluyang maglapat ang kanilang katawan na tila uhaw na uhaw sa isa't isa. Hindi lubos akalain ni Sed na sobrang agresibo pala ng dalaga. Halos hingalin silang dalawa at halos hindi mabitawan ang bawat yakap nila sa isa't isa, kasabay ng pag-uga ng matibay na kama. Mahusay si Rowena kaysa sa misis ni Cedric. Hindi na siya nagtaka sa bagay na yun dahil alam ni Cedric na hindi na ito inosente pagdating sa kama dahil alam niyang kasintahan ito ng kanilang driver na si Leo. Matagal na ring magkasintahan ang dalawa at wala namang problema yun sa kanilang mag-asawa. Matapos ang namagitan sa kanila ng dalaga,
ay tila nawala sa isip ni Sed na siya ay taong may asawa na. Labis siyang nahumaling ng mga oras na yon kay Rowena na nagdala sa kanya sa limitasyon na hindi magawa ng kanyang misis. Hindi nagsisi si Sed matapos ang lahat ng pagtataksil ng araw na yun. Sa halip ay iniisip nito kung paano ulit siya makakapuslit sa kwarto ng kanyang kasambahay. Ang katapatan niya sa misis ay tila naglaho ng araw na nakatikim siya ng iba, sa babaeng mas agresibo at mas bata sa kanyang asawa. Mula noon ay bihira nang magtungo si Sed sa kanilang negosyo. Hinayaan niya ang kanyang misis na si Tricia na lang muna ang mag-manage sa kanilang business pansamantala. Walang kaalam-alam ang misis niya na may nangyayaring milagro sa pagitan ng kanyang mister at kanilang kasambahay. Ngunit, mas lalong hindi naman alam ni Cedric na matagal na rin palang may ginagawang kababalaghan ang misis niya at ang binatang driver nila na si Leo na kasintahan naman ni Rowena. Isang umaga, akala ni Sed ay abala sa negosyo si Tricia. Yun pala ay halos hindi na maalis ang pagkakayakap ng misis niya sa matipunong katawan ng driver nilang si Leo habang nasa isang kwarto sila sa Victoria Court sa may dulo ng Shaw Boulevard sa Pasig. Napakaswerte ng driver sa magandang misis ni Cedric. Ang buong akala ni Leo ay nakalamang na siya, ngunit hindi naman pala. Dahil ng mga oras ding yun ay walang sawa ring nagpapakasasa ang kanyang among lalaki sa kasintahan niyang si Rowena. 26 pa lang ang edad ni Leo. Matangkad, moreno at matipuno. Kaya naman nahumaling sa kanya ang misis ng kanyang amo. Halos mabaliw ang babae sa tuwing pupuslit sila ng binatang driver nila. At hindi man aminin ni Tricia, ngunit mas hinahanap-hanap niya ang presensya ni Leo sa kama kaysa sa mister. Wala namang problema kay Cedric. Sadyang kakaiblang talaga ang driver nila. Kaya nitong ibigay ang aliw na hindi kayang ibigay ng kanyang asawa. Lalo at lagi silang pagod sa negosyo. Ngunit aminado naman siyang malaking kasalanan ang ginagawa niya sa mister. Kahit si Leo ay alam din ang bagay na yun dahil mahal niya ang kanyang nobya na si Rowena. Mahal nila ang kani-kanilang kapareha. Sadyang hindi lang nila matanggihan ang isa't isa. Nagngitian sina Tricia at Leo habang magkayakap sa kama. Parehas silang pagod at kontento sa namagitan sa kanila. Sana Leo, manatiling sikreto tong relasyon natin. Sana'y hindi malaman ng girlfriend mong si Rowena at ng mister kong si Sed na may nangyayari sa ating dalawa. Hiling pa ni Tricia sa driver. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hindi malalaman ni Rowena ang nangyari sa atin. Promise po yan. Pangako pa ng driver sa kanyang amo. Huwag mo na akong tawaging ma'am pag tayo lang magkasama. Honey na lang. Honey na lang ang itawag mo sa akin, okay ba yun? Komento pa ni Tricia nang muling magdikit ang kanilang labi. Makalipas ang mga buwan, ay tuwang-tuwa si Sed nang malamang buntis ng isang buwan ang kanyang misis na si Tricia. Hindi lang naman si Ed ang nagdiwang, kundi pati rin ang driver na si Leo, matapos mabalitaan na nagdadalang tao din ang kanyang nobyang katulong na si Rowena. Ang problema ng mag-asawang Sed at Tricia ay problema rin pala ng magnobyong Leo at Rowena. Simula rin noon, hindi makabuo-buo ng supling ang dalawa. Pero ngayon, ay tila pare-parehas na nagkaroon ng solusyon. Ang tanong, kaya ba nilang tanggapin ang katotohanan sa oras na malaman nila ang lahat? Sa kabila ng kasagutan sa kanilang mga problema, ay magiging masaya kaya sila kapag ang katotohanan na ang nagdikta ng lahat.
Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at paalam.